tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mapanirang balita ang yumuong muli sa gitnang silangan. Mahigit 4 na buwan na ang nakalilipas mula ng tamaan ng missile ng Estados Unidos ang isang paaralang pang-elementarya sa Minab, Iran na kumitil sa buhay ng mahigit 100 inosenteng bata. Ito ang itinuturing na pinakamadugong pag-atake sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na pananagutan sa panig ng militar ng Estados Unidos. Lumipas na ang mahigit 120 araw, subalit ang katotohanan sa likod ng trahedyang ito ay tila pilit na ibinabaon sa limot ng mga autoridad. Ang kasalukuyang administrasyong Trump ay hindi pa rin formal na inaamin ang pananagutan o inilalabas ang resulta ng investigasyon ng Pentagon sa kabila ng mga ulat na alam na ng militar ang nangyari ilang sandali lamang matapos ang nakamamatay na pagsabog sa naturang paaralan. Sa pamamagitan ng masusing investigasyon ng Associated Press, muling binuo ang mga detalye ng pag-atake noong umaga ng Pebrero 28 gamit ang mga open source na impormasyon, satellite imagery, ulat ng karapatang pantao at mga panayam sa mga nakaligtas sa loob at labas ng Iran. Unti-unting nabubunyag ang mga lihim na pilit na itinago ng magkabilang panig sa nakalipas na 4 na buwan ng matinding labanan. Nagsimula ang kakilakilabot na trahedya sa isang maliwanag na umaga ng Sabado sa lungsod ng Minab, malapit sa madiskarteng Strait of Hormuz. Habang ipinagdiriwang ang buwan ng Ramadan, masayang pumasok sa paaralang Shajare Tayyebe ang mga mag-aaral. Walang kamalay-malay ang mga bata na ang kanilang silid-aralan na pinalamutian ng mga makukulay na guhit ay magiging mitya ng kanilang maagang kamatayan dahil sa isang pagsabog. Ang paaralang Shajare Tayyebe ay pinatatakbo sa ilalim ng mga patnubay na malapit sa Revolutionary Guard ng Iran. Ayon sa mga eksperto, bagaman ang paaralan ay naglalayong itaguyod ang ideolohiya ng Estado, ang mga naroroon sa loob ay mga sibilyan at inosenteng bata pa rin. Walang anumang dahilan o bentaheng militar ang maaaring magbigay katwiran sa pag-atake sa isang institusyong pang-edukasyon na puno ng mga mag-aaral. Bukod sa mga anak ng mga opisyal ng militar, marami rin sa mga mag-aaral ay nagmula sa lokal na komunidad ng Minab, partikular na ang minoryang Baluch, na madalas makaranas ng diskriminasyon mula sa pamahalaan ng Iran. Ang pag-ataking ito ay nagdulot ng dobleng bigat ng dusa sa isang komunidad na matagal nang naghahanap ng katarungan at pagkakapantay-pantay sa ilalim ng kasalukuyang rehimen at ng mga dayuhang puwersa. Noong umagang iyon, bandang alas 9:40 ng umaga, nakatanggap ng babala ang mga guro na nagsimula ng malaglag ang mga bomba sa Tehran. Sa takot na madamay ang lungsod ng Minab, nagpasya ang pamunuan ng paaralan na pauwiin ng maaga ang mga bata. Nagsimula silang tumawag sa mga magulang gamit ang landline upang sunduin ang kanilang mga anak bago pa maging huli ang lahat at magsimula ang pambobomba sa lugar. Isang ama na nakatira malapit sa paaralan ang agad na sumundo sa kanyang 10 taong gulang na anak. Nakita pa niya ang kanyang 2 pamangkin na naghihintay din sa labas, ngunit tumanggi ang mga ito na sumabay dahil dumarating na ang kanilang sariling ama. Umalis siya kasama ang kanyang anak upang pumunta sa pamilihan, ngunit makalipas ang 10 minuto, nyanig ang buong lugar ng malalakas na pagsabog ng missile. Maraming bomba ang sabay-sabay na tumama sa compound na nagwasak sa hindi bababa sa 5 gusali sa paligid. Ang daan-daang libra ng pampasabog ay nagdulot ng agarang pagguho ng buong paaralan. Ang ingay ng mga sumasabog na missile ay sinundan ng nakabibinging katahimikan bago tuluyang mapuno ang paligid ng makapal na usok, alabok at hiyaw ng mga nagpapanik na mga residente at magulang na naghahanap sa kanilang mga anak. Nang bumalik ang ama sa pinangyarihan, bumungad sa kanya ang isang magulong eksena ng trahedya. Ang mga tao ay naguhukay sa gumuhong semento gamit ang kanilang mga kamay upang hanapin ang mga biktima. Sa gitna ng mga durog na pader, nakita ang mga bagong bag, mga makukulay na lapis, at isang maliit na kamay ng bata na nakalawit sa guho, isang imaheng magmamarka sa puso ng bawat nakasaksi sa malupit na digmaang ito. Dinala ang mga biktima sa lokal na ospital kung saan ang mga doktor ay hinarap ang hindi mailarawang pinsala sa mga katawan ng mga bata. Maraming bahagi ng katawan ang hindi na makilala dahil sa tindi ng pagsabog ng missile ng US. Sa pagtatapos ng araw na iyon, tinatayang hindi bababa sa 108 bangkay ang naitala, ngunit mabilis itong umakyat sa 150 hanggang sa umabot sa 168.
Tatlong araw matapos ang pambobomba, pinilit ng pamahalaan ng Iran ang lahat ng magulang na lumahok sa isang malawakang libing na ginawang propaganda ng Estado. Ang mga bata ay idineklara bilang mga martir upang pagtakpan ang kabiguan ng militar na protektahan sila. Sa isang malawak na lupain, gumawa ang mga otoridad ng mahabang linya ng maliliit at magkakaparehong libingan na walang kahit anong pangalan ng mga nasawi. Habang nagpapatuloy ang digmaan, naging mas mahirap para sa mga mamamahayag at mga grupo ng karapatang pantao na i-verify ang mga detalye sa Minab. Pinatulan ng Iran ang internet at hinigpitan ang pagpasok ng mga dayuhang media. Ang mga pamilyang nagtangkang magsalita o makipag-ugnayan sa labas ay nakaranas ng pananakot at pagbabanta ng pag-aresto mula sa mga lokal na otoridad na nais kontrolin ang naratibo ng trahedya. Ginamit ng Iran ang trahedya para sa kanilang sariling interes sa politika. Nagsuot ang kanilang pambansang koponan ng soccer ng mga pin na may numerong 168 sa World Cup at pinangalanan ang kanilang delegasyon sa negosasyon bilang Minab 168. Ang pagdurusa ng mga pamilya ay ginawang kasangkapan sa propaganda habang ang opisyal na listahan ng mga namatay ay nananatiling nakatago sa publiko. Sa kabila ng pagtuturoang ito, nanatiling tahimik ang Pentagon sa usapin ng pananagutan. Habang isinisisi ng Iran ang lahat sa Amerika, nagpahayag si Donald Trump ng pagdududa sa katotohanan ng ulat at sinabing hindi niya naniniwalang gawa ito ng US. Gayunpaman, sa loob ng militar ng Amerika, may mga dokumentong nagpapatunay na batid nila ang pinsalang na idulot ng kanilang mga missile sa mismong lokasyon ng paaralan. Ayon sa isang opisyal ng US, ang gusali ng paaralan ay natukoy na bilang protektadong lugar 7 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang impormasyong ito ay hindi maayos na naibahagi sa iba't ibang ahensya ng paniktik at militar. Dahil dito, hindi naisama ang paaralan sa listahan ng mga lugar na hindi dapat atakihin na nagpapakita ng malubhang kakulangan sa sistema ng pagsusuri ng mga target ng Pentagon sa gitnang silangan. Isiniwalat ng mga dating opisyal ng Pentagon na ang pambobomba ay bunga rin ng mga pagbabagong ipinatupad ng Administrasyong Trump na nagbawas sa mga tauhang nakatutok sa pag-iwas sa pinsala sa mga sibilyan. Ang Opisina para sa Proteksyon ng Sibilyan ay pinantayan ng mas kaunting pondo at tauhan dahilan upang hindi ma-update ang listahan ng mga bawal na target tulad ng mga paaralan, simbahan at mga ospital sa rehiyon. Sa nakalipas na mga linggo, ang grupong Air Wars ay nagsumikap na kilalanin ang mga biktima sa pamamagitan ng mga open source na data. Nakumpirma nila ang pagkakakilanlan ng 157 namatay, kabilang ang 123 bata na may edad 13 pababa. Kabilang din sa mga namatay ang 26 na kawani ng paaralan at 5 magulang na sumundo sa kanilang anak bago ang pagsabog. Sa kabila ng mga natuklasang ito, hindi pa rin tiyak kung ilalabas ng militar ng US ang buong resulta ng kanilang investigasyon. Ilang miyembro ng Kongreso ng Amerika tulad ni Senador Mike Rounds ang patuloy na humihingi ng transparensya at nananawagan para sa isang kumpletong ulat tungkol sa insidente. Binigyang diin niya na ang isyong ito ay hindi basta na lamang mawawala ng walang malinaw na kasagutan mula sa kanila. Ang trahedya sa Minab ay nag-iiwan ng isang malaking puwang sa hustisya at pananagutan. Habang ang dalawang makapangyarihang bansa ay nagpapatuloy sa kanilang tunggalian at propaganda, ang mga pamilya ng mga inosenteng bata ay nananatiling nagluluksa ng walang nakukuhang sagot o katarungan. Ang kwentong ito ay patunay na sa laro ng geopolitika at digmaan, ang mga pinakamahina ang laging nagbabayad ng pinakamahal na halaga.